So ayun, mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao at especially po dyan sa mga taga Manila, no? Mga Manilenyo natin na mga kababayan at especially sa mga Iskonians dyan. Mega love shoutout sa inyong lahat. So ngayon meron lang po tayong reaksyon na kung saan nga sabi dito ni turistang mangyan, no? Gusto ko lang reaksyonan. Sabi niya, ito po, nakita niyo po sa screen. Ayan, nakita niyo. Sabi niya dito, explain ninyo paano naging bilyonaryo si Isko. Bilyon ginasto sa presidential campaign, katas ng kickback sa mga project at pinangutang. No, pinangutang na 18 billion sa landmark. Ngayon lubog sa utang ang Manila. Babalik daw, kawawa tayong Manilenyo, apo natin hindi pa pinapanganak, may utang na. Apo ni Isko hindi pa pinapanganak, bilyonaryo na. So, ito gusto ko lang i-explain actually, turistang mangyan, kailangan siguro natin mag-research, no? Hindi naman binabayaran ang Google para mag-research tayo. No, simple lang, sa madaling salita. Alam mo ba na kapag tumakbo ka or papasok ka sa politiko, may limit lang ang pera na gagastusin mo kapag tumakbo kang senador, congressman, mayor, or president. May limit yan. Kapag lumagpas sa limit yan, automatic suspindi ka po or madidisqualify ka po ng COMELEC. I-disqualify ka ng COMELEC kapag sumubra ang ginastos mo sa campaign. No? So, unang-una, actually, hindi ko na kailangan i-explain dito, lalong-lalo na kapag basher din naman yung nag-react. No? Well, alam mo, sa totoo lang, mahirap mag-explain, walang bayad. Pero simple lang, i-research mo. Mag-research ka sa Google, turistang mangyan, kung magkano ba nga ba dapat ang gagastusin or pondo kapag tumakbo ka ng presidente. No, yung pupunduhin mo yung panggawa mo ng tarpaulin, 'di ba? Paggawa mo ng mga flyers, 'di ba? Yung panggamit mo panggasolina, mga helicopter, 'di ba? Or mga sasakyan para sa convoy mo, mangampanya ka. Yung iba kasi diyan sponsor 'Di ba? Halimbawa ako, tatakbo akong presidente ng Pilipinas. Kung meron naman ako mga businessman na kaibigan, pwede nila akong sponsoran. Okay, tatakbo ka pala. Sige, punta ka Mindanao, ako bahala. So wala akong gastos. 'Di ba? Kasi actually sa COMELEC, kapag nalaman ng COMELEC yan na sobra yung gastos mo at umabot ng bilyon, madidisqualified ka po at pwede kang madimanda niyan, pwede kang makasuhan. Kasi questionin yan saan galing pera mo. Ganun yun 'Di ba? Tapos kailangan mag-declare ka ng sal-in at asset. Habulin ka ng AMLAC ngayon. Hahabulin ka ng Commission on Audit. Hahabulin ka ng maraming maghahabol sa iyo. Habulin ka pa ng BIR. Bakit ganyan kalaki pera mo, hindi ka nagbabayad ng tax? Di ba? Ganun lang yan, turistang mangyan. Kailangan mag-isip-isip din tayo paminsan-minsan, hindi puro buga. Tsaka yung sinasabi mo na kickback sa mga project na ipon, utang 18 billion sa land bank. My God. Simple lang yan turistang mangyan Kapag may utang ang isang lungsod or syudad, no, na kanyang nasasakupan, may era naman po ang syudad. Magkano po kinikita buwan-buwan ng mga businesses na sa kanyang nasasakupan? Una na dyan, ang Maynila, ilang malls po ang nasa Maynila? Ilang mga mall? Ang lalaki ng binabayarang tax niyan. Diba? Ilan mga businesses? Doon kinukuha. Kung nangutang man si Isko ng 18 billion sa land bank, no? Mababayaran po yan. Kasi hindi naman po ang Maynila lubog. Ikaw lang nagsabi lubog. Kung lubog ang Maynila, edi sana hindi ka ngayon nakapag-cellphone. Kung lubog ang Maynila, edi sana ngayon wala kang TikTok, wala kang Facebook, wala kang YouTube, wala kang pang-load. Kayo lang nagsasabing lubog ang Maynila kasi tamad kayo. Kapag bumaha, sinisisi ninyo sa mayor, sa governor, sa president. Kapag nagutom ang pamilya, sinisisi sa presidente. Bakit? Presidente ba, mayor bang kumakantot sa'yo? Kaya dumadami ang anak mo at nagugutom ang pamilya mo? Diba? Ganun lang din naman kasing klaseng mindset ang i-comment mo dyan. Ganun klaseng mindset din ang isasagot ko sa'yo. Diba? Turistang mangyan. Napakasimple lang yan Huwag mong isisi sa mayor ng Maynila or congressman, governor or president ng bansa kung naghirap ang Pilipinas or bumagsak ang Pilipinas. Alam niyo kung bakit? Nasa tao yan, hindi yan sa presidente. Ngayon, kapag nagkasakit ang anak, walang panggamot ang sinisisi presidente. Bakit?
Presidente ba ang nagturok dyan? Virus ba ang presidente? Kaya nagkasakit yung anak mo? Tapos kapag naggutom ang buong pamilya, walang kinakain, sinisisi ang mayor, sinisisi ang presidente. Bakit? Presidente at mayor bang kumakantot sa asawa mo kaya nagkadami ang anak mo kaya nagugutom kayo? Kasalanan ba ng presidente at mayor nang nasasakupan mo? Kaya wala kang trabaho, wala kang pera? Magtrabaho ka. Kumilos ka, huwag mo iasa sa government. Kasi ang government umaasa lang din yan sa kikitain ng kanyang nasasakupan. Diba? Tsaka yung sinasabi mong 18 billion inutang sa bangko, nakikita mo naman yung pinagawa ni Yorme. Nakatayo naman lahat. Ang problema lang ngayon, yung pumalit kay Yorme, gutom, tulog, nga, sa pansitan. Diba? Kaya hindi mo pwedeng sabihin na lubog, kawawa, yung apo natin, hindi pa pinanganak, may utang na. Poki ng ina mo. Diba? Ano ka? Ano yan si Yorme? Si Jesus? Na hindi pa tayo pinapanganak? Binayaran na ni Jesus ang ating kasalanan. Poki ng ina mo. Hindi ba pinapanganak yung apo mo, may utang na? Poki ng ina mo. Hindi, ikaw nga, hindi ka nga yata nagbabayad ng tax. Itlog mo, tas apo daw ni Yorme, hindi pa pinanganak, bilyonaryo na. Wala na tayong pakialam dun kung milyonaryo, bilyonaryo si Yorme or yung apo niya, anak ni Joaquin, anak ni kung sino-sino pa dyan na mga anak ni Yorme. Kasi mga artista yan, politician yan. Hindi naman sasabak sa politika yan kung walang pera. At saka mga artista yan, may mga kinikita yan, may mga endorsement yan, may mga sinasahod yan. Tsaka pakialam mo kung bilyonaryo sila. Eh di magsikap ka para maging bilyonaryo ka rin. Diba? Kasi mahuhulog niya, inggit ki. Huwag mong isisi sa mayor ng Maynila or kay Yorme kung ang apo mo hindi pa pinanganak may utang na. Alam mo kung bakit? Magtrabaho ka para pag nagkaroon ka ng apo, maging bilyonaryo din. Si Isko, artista yan. May kinikita yan, may pera yan. Diba? Kasi kung nangungurakot si Isko, kung sabihin mo 18 billion inutang, ginastos niya sa pagtakbo bilang presidente, ba't hindi siya kinasuhan ng COA? Diba? Bakit hindi siya kinakasuhan ng plunder case ng ng BIR, ng Department of Trade? Diba? O bakit wala namang kayong narinig na si Isko kinurakot ang mahigit 18 billion pesos? Kasi pinanggamit sa pagtakbo niya bilang presidente ng Pilipinas noong nakaraang eleksyon. Poke ng inamok kininam. Diba, pistingyawa, kanimal ka, bogo ka. Libre ang Google. Mag-research ka. Walang binabayaran ang Google. May load ka lang, research mo magkano ang gagastusin pag tumakbong presidente. I-research mo din kung merong record si Isko na nangungurakot ng 18 billion. Kasi malalaman naman natin yan kung may nangungurakot siya ng 18 billion. Pwede naman pakasuhan natin. Tanungin natin yung Commission on Audit. Tanungin natin yung City Hall ng Maynila. Tanungin mo si Hani Lacuna. Kung meron bang record si Isko na tinakbo na 18 billion na kickback. Kayo, may masabi lang kayo eh. At totoo lang, kaya hindi tayo umuunlad sa Pilipinas. Kasi instead, natulungan natin yung tao na magpapaangat sa ating lugar na kanyang nasasakupan, sinisiraan ninyo. Bakit? Takot ba kayo na kapag siya ang umupo, matatalo ang manok ninyo? Taong bayan ang mamimili kay Yorme. Taong bayan, kami mismo ang gustong magpabalik kay Yorme. Wala na tayong magawa. Kung manalo si Yorme o matalo. Ganun naman talaga sa politika. May manalo, may matalo. Pero antayin na lang natin sa eleksyon. Diba? So yun lang yung aking reaction video. Just Mio Marimar. 18 billion pesos kinurakot ni Isko. Saan galing yan? Pakalaki. Tanong mo kay Hani. So yun lang. Maraming salamat. God first. Thank you.